Ang krisis ng titulo. Bakit naging sandata ni Prinsipe William ang kontrobersya nina Meghan at Harry? Sa loob ng ilang taon, ang relasyon nina Meghan Markle at Prinsipe Harry sa institusyon ng monarkiya ng Britanya ay naging isa sa pinakamalaking drama sa modernong kasaysayan ng pamilya Windsor. Ang isang desisyong ipinakita noon bilang pagtatangka upang wakasan ang tensyon ay unti-unting naging pinagmulan ng mas malalim na hidwaan. Ang kasunduan na dapat sanay magbibigay ng tahimik na paghihiwalay ay naging isang komplikadong usapin tungkol sa mga titulo, tungkulin, pera, at tiwala. Ayon sa ilang komentarista sa Royal Affairs, ang pangunahing tanong ngayon ay hindi lamang kung ano ang mawawala kina Meghan at Harry, kundi kung hanggang saan handang pumunta ang palasyo upang protektahan ang kahulugan ng mga titulong maharlika. Hindi ko masasabi na sila ay naghihirap, pahayag ng isang tagapagsuri ng tanungin tungkol sa sitwasyon ng mag-asawa. Mayroon silang milyon-milyong libra sa bangko kung hindi man higit pa. Nakatira sila sa isang malaking mansyon sa Montecito. Ang salitang pakikibaka ay marahil hindi ang tamang paglalarawan. Ang mas malaking panganib ay ang kanilang paggastos, lalo na dahil napakalaki ng kanilang gastusin sa seguridad. Ang ganitong pananaw ang muling nagpasiklab sa debate tungkol sa buhay ni na Meghan at Harry matapos silang umalis sa pagiging working royals. Para sa kanilang mga taga-suporta, ang mag-asawa ay naghahanap lamang ng kalayaan at sariling direksyon. Ngunit para sa kanilang mga kritiko, ang patuloy na paggamit ng koneksyon sa monarkiya habang malayo na sa institusyon ang naging dahilan ng lumalaking galit. At sa gitna ng lahat ng ito, muling lumitaw ang isang tanong. Maaari bang bawiin ng palasyo ang kapangyarihan ng mga titulong minsang iniwan nitong hindi ginalaw? Noong Enero 2020, nagulat ang mundo nang ipahayag ni na Harry at Meghan na aalis sila bilang mga senior member ng British Royal Family. Ang hakbang na tinawag na Megxit ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa loob ng monarkiya. Hindi lamang ito isang personal na desisyon ng isang mag-asawa. Isa itong krisis sa institusyon na kailangang agad lutasin ng palasyo. Dahil dito, ipinatawag ni Reyna Elizabeth II ang isang mahalagang pagpupulong sa Sandringham Estate. Dumalo sina Reyna Elizabeth, noon ay Prinsipe Charles, Prinsipe William, at Prinsipe Harry upang pag-usapan kung paano haharapin ang hindi inaasahang pag-alis ng mag-asawa. Ang pagpupulong na ito ay nakilala bilang Sandringham Summit. Layunin nitong lumikha ng malinaw na kasunduan. Papayagan sina Harry at Meghan na magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa, ngunit may mga limitasyon upang mapanatili ang dignidad at integridad ng monarkiya. Sa papel, simple ang kasunduan. Maaari silang umalis, maaari silang maghanap buhay, maaari silang mamuhay ng mas pribado. Ngunit may malaking kondisyon. Hindi na sila magiging bahagi ng opisyal na operasyon ng pamilya Windsor. Hindi na sila tatanggap ng pampublikong pondo mula sa monarkiya. At higit sa lahat, hindi nila dapat gamitin ang kanilang dating katayuan bilang aktibong miyembro ng royal family. Dito nagsimula ang komplikadong usapin tungkol sa mga titulo. Isa sa pinakamalaking bahagi ng kasunduan ay ang paggamit ng titulong His Royal Highness at Her Royal Highness. Sa opisyal na pahayag ng palasyo, pinanatili ni na Harry at Meghan ang kanilang mga titulo bilang Duke at Duchess of Sussex. Gayunpaman, hindi na nila gagamitin ang estilo ng HRH sa kanilang pampublikong buhay. Ngunit may isang mahalagang detalye.
Ang pagbabawal ay hindi isang ganap na legal na pagtanggal. Hindi naglabas ng bagong batas ang parlamento. Walang formal na prosesong nagtanggal ng titulo. Walang royal decree na nagbura sa kanilang katayuan bilang duke at duchess. Sa halip, ito ay isang kasunduang pampamilya, isang uri ng gentleman's agreement. At ayon sa ilang eksperto sa heraldry, dito maaaring nagmula ang problema. May mga nagsabi noon na mas mainam sana kung ganap na tinanggal ang titulo kaysa iwan itong nasa papel, ngunit may limitasyon sa paggamit. Ang babala ay simple. Kung mananatili ang titulo, maaari pa rin itong maging bahagi ng pampublikong pagkakakilanlan. At sa mga sumunod na taon, naging malinaw kung bakit naging sensitibong issue ito. Noong Marso 2021, ilang buwan matapos ang kanilang pag-alis, nagbigay sina Harry at Meghan ng isang malawakang panayam kay Oprah Winfrey. Ang resulta ay isang pandaigdigang kontrobersya. Bilyon-bilyong tao ang nakakita ng mga pahayag ng mag-asawa tungkol sa kanilang karanasan sa loob ng palasyo. Inilahad nila ang kanilang pananaw tungkol sa pressure ng pagiging bahagi ng monarkiya, ang umano'y kakulangan ng suporta, at mga isyung may kinalaman sa seguridad at pamilya. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng panayam ay ang kanilang pahayag na hindi raw malinaw ang magiging kinabukasan ng kanilang anak na si Archie sa loob ng royal hierarchy. Ibinahagi rin nila ang kanilang mga karanasan tungkol sa mental health struggles at ang pakiramdam na hindi sila naprotektahan ng institusyon. Halos 50 milyong katao ang sumubaybay sa panayam sa iba't ibang bahagi ng mundo. Para sa maraming tagamasid, ito ang sandaling nagbago ang lahat. Hindi na lamang ito usapin ng isang pribadong hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Naging pandaigdigang debate ito tungkol sa monarkiya, tradisyon, pribilehiyo, at pananagutan. Matapos ang kanilang paglipat sa Estados Unidos, nagtayo sina Harry at Meghan ng sariling mga proyekto sa negosyo at media. Nakipagkasundo sila sa malalaking kumpanya upang makagawa ng mga palabas, dokumentaryo, at iba pang proyekto. Ngunit habang hinahanap nila ang kanilang bagong identidad, nanatiling bahagi ng kanilang pampublikong imahe ang kanilang koneksyon sa monarkiya. Dito nagsimula ang kritisismo. Para sa ilang kritiko, mahirap ipaliwanag kung paano maaaring lumayo sa institusyon, ngunit patuloy na makinabang mula sa prestihiyo ng pagiging bahagi nito. Para naman sa kanilang mga taga-suporta, normal lamang na gamitin nila ang kanilang sariling kasaysayan upang bumuo ng bagong karera. Ang pagkakaibang ito ng pananaw ang nagpanatiling buhay sa kontrobersya. Sa paglipas ng panahon, mas naging mahalaga ang papel ni Prinsipe William bilang tagapagmana ng trono. Bilang magiging hari, ang kanyang pangunahing responsibilidad ay hindi lamang ang personal na relasyon sa kanyang kapatid, kundi ang pangmatagalang imahe at katatagan ng monarkiya. Ayon sa ilang royal analyst, maaaring hindi na lamang personal na usapin ang mga desisyong haharapin ni William sa hinaharap. Ito ay tungkol sa institusyon. Ang tanong ay kung ang isang titulo ay simpleng simbolo lamang ng pamilya o isang pampublikong posisyon na may kasamang responsibilidad. Kung ang isang tao ay hindi na kumakatawan sa monarkiya, dapat ba niyang patuloy na gamitin ang simbolong nagmumula rito? Iyan ang debate na patuloy na bumabalot sa sitwasyon ni Meghan at Harry. Sa mga pahina ng kanyang aklat, ibinahagi ni Harry ang mga pribadong pag-uusap kasama ang kanyang ama, si Haring Charles III, at ang kanyang kapatid na si Prinsipe William. Inilarawan niya ang ilang matitinding pagtatalo at emosyonal na sandali na naganap sa likod ng mga saradong pintuan. Para sa maraming tagamasid, tila binuksan
ng memoir ang mga pintuan ng isang institusyong matagal nang kilala sa pagiging tahimik at maingat sa mga usapin ng pamilya. Ngunit bago pa man mailabas ang Spare, nagkaroon na ng malaking pagbabago sa relasyon ni Harry at Meghan Markle sa monarkiya. Noong Disyembre 2022, inilabas ang kanilang 6 na bahaging dokumentaryo sa Netflix. Ang serye ay naging malaking tagumpay sa pananaw ng komersyal na tagumpay at agad na pinag-usapan sa buong mundo. Gayunpaman, para sa maraming tao sa loob at labas ng palasyo, ang dokumentaryo ay nagdulot ng panibagong tensyon. Bawat panayam, bawat bagong pahayag, at bawat kontrobersyal na bahagi ng kanilang mga kwento ay nagbigay daan sa isang malaking tanong. Hanggang saan maaaring punahin ng isang tao ang isang institusyon habang patuloy pa ring ginagamit ang mga simbolo, titulo at prestihiyong ibinibigay ng institusyong iyon? Para sa mga kritiko, tila may contradiction sa sitwasyon ni Harry at Meghan. Inihambing ito ng ilan sa isang empleyadong umalis sa isang kumpanya pagkatapos ay paulit-ulit na sabihin sa publiko kung gaano kasama ang dating organisasyon, ngunit ginagamit pa rin ang pangalan ng kumpanya sa kanyang business card dahil nagbibigay ito ng impluwensya at nagbubukas ng mga oportunidad. Ang titulo nilang Duke at Duchess of Sussex ay hindi lamang simpleng pangalan. Ito ay isang tatak na may kasaysayan, koneksyon, at pandaigdigang pagkilala. Dahil dito, sinabi ng ilang tagamasid na ang paggamit ng titulo habang malaya nilang binabatikos ang institusyon na nagbigay nito ay naging pangunahing dahilan ng lumalaking kontrobersya. Noong 2020, matapos ang desisyon ni Harry at Meghan na umatras bilang mga senior working royals, sinubukan ng maharlikang pamilya na lutasin ang krisis sa pamamagitan ng tinatawag na Sandringham Agreement. Ang layunin ng kasunduan ay malinaw. Gumawa ng bagong sistema kung saan maaaring magkaroon sina Harry at Meghan ng mas malayang buhay habang pinapanatili ang relasyon sa pamilya. Inaasahan ng palasyo na magiging maayos ang paghihiwalay. Isang bagong simula kung saan makakahanap ang mag-asawa ng sariling direksyon habang maiiwasan ang patuloy na alitan. Ngunit sa halip na tuluyang magwakas ang tensyon, naging simula ito ng panibagong yugto ng kontrobersya. Ayon sa ilang royal commentator, ang problema ay dahil nawala ang mga tradisyonal na limitasyon na karaniwang pumipigil sa mga miyembro ng maharlikang pamilya na magsalita ng hayagan. Nang umalis sina Harry at Meghan sa kanilang opisyal na tungkulin, mas naging malaya silang magbahagi ng kanilang sariling kwento. Ang dapat sana ay isang tahimik na paghihiwalay ay naging isang pandaigdigang plataporma. Sa halip na patahimikin ang kontrobersya, tila binigyan nito sina Harry at Meghan ng mas malaking mikropono. At habang lumilipas ang panahon, naging mas malinaw ang isang issue na patuloy na bumabalik. Maaari bang iwan ng isang tao ang responsibilidad ng pagiging royal, ngunit panatilihin ang kapangyarihang dulot ng titulo? Matapos lumipat sina Harry at Meghan sa Montecito, California, nagsimula sila ng bagong yugto ng kanilang buhay. Nakipagkasundo sila sa malalaking kumpanya, kabilang ang Netflix, at itinatag ang kanilang organisasyong Archewell. Sa kanilang mga pampublikong pagpapakita, patuloy nilang ginamit ang titulong Duke at Duchess of Sussex. Gayunpaman, iniwasan nila ang paggamit ng dating HRH designation sa opisyal na paraan. Sa simula, tila gumagana ang bagong sistema. Ngunit kalaunan, muling bumalik ang usapin tungkol sa paggamit ng titulo. Isa sa mga unang kontrobersya ay lumitaw ng banggitin ng isang lifestyle entrepreneur ang isang gift basket na ipinadala ni Meghan.
Sa unang tingin, tila isang simpleng personal na regalo lamang ito. Ngunit naging malaking usapin ang detalye ng mensahe na kasama nito. Ayon sa mga ulat, ang pirma sa tala ay may kasamang pagtukoy sa royal designation na dati nang hindi dapat gamitin sa ganitong paraan. Agad itong nagdulot ng debate dahil ang basket ay naglalaman din ng mga produktong may kaugnayan sa personal na brand ni Meghan. Para sa mga kritiko, ang problema ay hindi lamang ang paggamit ng titulo. Ang mas malaking issue ay ang pagsasama ng royal identity sa isang bagay na may malinaw na koneksyon sa negosyo at personal branding. Samantala, sinabi ng mga taga-suporta nina Harry at Meghan na maaaring personal lamang ang intensyon at hindi ito dapat bigyan ng negatibong kahulugan. Ngunit sa mundo ng maharlikang institusyon, ang simbolismo ay napakahalaga. Ang bawat salita, larawan at pirma ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Hindi nagtagal, muling naging paksa ang paggamit ng titulo sa ilang pampublikong pagkakataon. Sa isang magazine feature, iniulat na may mga pagkakataong ipinakilala si Meghan gamit ang buong royal title bago ang isang panayam. Para sa ilang tagamasid, naging kapansin-pansin ito dahil tila hindi na lamang ito simpleng pagkilala, kundi isang paraan upang panatilihin ang koneksyon sa kanyang dating posisyon. Mayroon ding mga ulat tungkol sa mga pagkakataong ipinakilala siya ng mga staff gamit ang titulong Duchess of Sussex sa mga pribadong event. Para sa ilang royal analyst, ang ganitong mga eksena ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang titulo sa pampublikong imahe ni Meghan. Ang ilang komentarista ay nagsabing ang titulo ay naging mahalagang bahagi ng kanyang personal na tatak. Sa kabilang banda, iginiit ng mga taga-suporta niya na normal lamang nakilalanin siya sa titulong legal at opisyal na ibinigay sa kanya noong siya ay ikinasal kay Prinsipe Harry. Dito nagsimula ang mas malawak na debate tungkol sa kahulugan ng pagiging bahagi ng maharlikang pamilya. Inilunsad ni Meghan Markle ang isang koleksyon ng mga kandila para sa Mother's Day sa ilalim ng kanyang lifestyle brand na As Ever. Sa unang tingin, walang kakaiba rito. Ang pagbebenta ng kandila ay isang normal na bahagi ng industriya ng lifestyle at wellness. Maraming personalidad ang nagtatayo ng sariling brand gamit ang mga produktong may kaugnayan sa tahanan, kagandahan, at personal na estilo. Ngunit para sa maraming kritiko, hindi ordinaryong kandila ang mga ito. Ang kontrobersya ay lumalim dahil ginamit umano sa marketing ng produkto ang mga partikular na petsa ng kapanganakan ni na Prinsipe Archie at Prinsesa Lilibet. Ang kanilang mga titulong royal ay inilagay sa mga produktong ibinebenta sa publiko. Bagay na agad nagdulot ng matinding debate. Para sa mga kritiko, ang pangunahing tanong ay simple ngunit mabigat. Maaari bang gamitin ang mga titulong nagmula sa monarkiya bilang instrumento upang kumita? Matagal nang ipinahayag ni na Harry at Meghan na nais nilang magkaroon ng mas malayang buhay, malayo sa tradisyonal na tungkulin ng mga senior working royals. Ang kanilang pag-alis mula sa aktibong papel sa monarkiya ay ipinakita noon bilang paghahanap ng kalayaan at pagiging independent. Ngunit ayon sa mga bumabatikos sa kanila, nagkaroon ng kontradiksyon nang gamitin naman ang kanilang royal connection bilang bahagi ng pagbebenta ng mga produkto. Para sa ilan, tila ginagamit ang prestihiyo ng monarkiya bilang isang uri ng marketing advantage. Inihambing ito ng ilang kritiko sa isang taong umalis sa isang propesyon, ngunit patuloy pa ring ginagamit ang dating titulo upang magbenta ng produkto. Halimbawa, isang doktor na nawalan na ng lisensya, ngunit patuloy na gumagamit ng titulong doktor upang magbenta ng skincare line.
Para sa mga taong nagalit sa sitwasyon, ang problema ay hindi ang produkto mismo, kundi ang paggamit ng isang simbolong may kasaysayan at institusyonal na bigat upang palakasin ang negosyo. Mabilis kumalat ang galit sa social media. Maraming komento ang nagtanong kung bakit tila walang ginagawa ang Buckingham Palace. Ang ilan ay direktang nanawagan kay Haring Charles III na kumilos. May mga nagsabing kailangang magtakda ng malinaw na hangganan kung saan nagtatapos ang pagiging miyembro ng pamilya royal at nagsisimula ang personal na negosyo. May mga komentong naging napakabagsik laban sa hari. Sinasabing masyado siyang mahina upang harapin ang issue. Bagamat matindi ang mga salitang iyon, ipinakita nito ang isang mahalagang pagbabago. Hindi na lamang nagtatanong ang publiko. May mga nagsisimula ng humiling ng konkretong aksyon. At habang nananatiling tahimik ang palasyo, lalo lamang tumindi ang espekulasyon. Hindi natapos ang kontrobersya sa mga kandila nang dumalo sina Harry at Meghan sa Sundance Film Festival noong 2026 bilang executive producers ng isang dokumentaryong pinamagatang Cookie Queens. Muling sumiklab ang debate. Walang problema sa kanilang pagiging producer ng isang pelikula. Ang paggawa ng pelikula ay bahagi ng industriya ng entertainment at isang lehitimong propesyon. Ngunit ang naging punto ng mga kritiko ay ang paraan kung paano ipinakita ang kanilang pagkakakilanlan sa proyekto. Sa credits ng pelikula, kapansin-pansing ginamit ang kanilang buong titulong royal bilang Duke at Duchess of Sussex. Para sa kanilang mga taga-suporta, maaaring ituring itong simpleng pagkilala sa kanilang pagkakakilanlan at kasaysayan. Ngunit para sa mga kritiko, ito ay isa na namang halimbawa ng paggamit ng royal status sa isang komersyal na larangan. Ang argumento ng mga bumabatikos ay ganito. Ang titulo ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay isang simbolo ng access, impluwensya, at koneksyon na hindi makukuha ng karamihan. Ang pagiging bahagi ng pamilya royal ay nagbubukas ng mga pintuan na karaniwang sarado sa ibang personalidad. Nagbibigay ito ng kredibilidad, atensyon ng media, at imbitasyon sa mga eksklusibong okasyon. Para sa ilang kritiko, ang titulo ay parang isang permanenteng access pass sa isang mundo na puno ng pribilehiyo. Kahit matapos ang pag-alis sa aktibong tungkulin, nananatili umano ang halaga ng titulong iyon sa mundo ng negosyo at entertainment. At pagsapit ng 2026, ang dating tahimik na diskusyon ay naging isang malaking pampublikong debat. Ang pinakaimportanteng pagbabago sa buong issue ay hindi lamang ang galit ng publiko. Ito ay ang pagbabago kung kanino nakatuon ang kanilang mga inaasahan. Noong una, marami ang tumitingin kay Haring Charles III bilang taong maaaring gumawa ng hakbang. Ngunit kalaunan, ang pansin ay lumipat kay Prinsipe William, ang magiging susunod na hari. Ayon sa ilang ulat, si William ay matagal nang hindi komportable sa paraan ng paggamit ng royal connection ng kanyang kapatid at hipag. Para sa kanya, ang pagpapanatili ng dignidad ng institusyon ay maaaring mangailangan ng mas mahigpit na hakbang. Gayunpaman, maraming tao ang naniniwala noon na halos imposibleng alisin ang isang royal title. Ang ideya ng pagtanggal ng titulo ay tila isang bagay lamang na umiikot sa social media, ngunit hindi talaga mangyayari sa realidad. Ngunit nagbago ang lahat noong 2025. Noong Oktubre 2025, gumawa si Haring Charles III ng isang hakbang na ikinagulat ng marami. Tinanggal niya ang halos lahat ng titulo at karangalang hawak ng kanyang kapatid na si Prinsipe Andrew. Si Andrew Mountbatten Windsor, na dating kilala bilang Prinsipe Andrew, Duke of York,
ay tuluyang naalis sa kanyang opisyal na posisyon at katayuan bilang bahagi ng Royal Honor System. Kasunod nito, inalis ang kanyang ceremonial banner mula sa St. George's Chapel at kinailangan niyang lisanin ang Royal Lodge, ang malaking tirahang matagal niyang ginagamit. Ang desisyon ay dumating matapos ang matagal na kontrobersya kaugnay ng kanyang koneksyon kay Jeffrey Epstein, isang convicted offender na naging sentro ng pandaigdigang iskandalo. Ang pagbagsak ni Andrew ay isa sa pinakamalaking krisis sa modernong kasaysayan ng pamilya Windsor. Ngunit para sa mga sumusubaybay sa isyu ni na Harry at Meghan, ang pinakamahalagang bahagi ng pangyayari ay hindi lamang ang nangyari kay Andrew. Ang tunay na kahulugan nito ay ipinakita nito kung ano ang posible. Sa loob ng maraming taon, may paniniwala na napakahirap o halos imposibleng alisin ang isang royal title. May mga nagsasabing kailangan pa ng komplikadong proseso sa parliament upang mabago ang ganitong uri ng katayuan. Ngunit ipinakita ng kaso ni Andrew na maaaring gamitin ng monarkiya ang sariling kapangyarihan upang gumawa ng malalaking pagbabago. Ang mensahe ay malinaw: kung kinakailangan para protektahan ang reputasyon at kinabukasan ng institusyon, maaaring kumilos ang korona. Mahalagang tandaan na ang marami sa mga pahayag na ito ay nakabatay sa mga ulat ng media, opinyon ng mga komentarista, at mga hindi opisyal na mapagkukunan. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Buckingham Palace hinggil sa anumang planong alisin ang mga titulo ni na Prince Harry, Meghan, o iba pang miyembro ng pamilya. Gayunpaman, patuloy itong pinagdedebatehan dahil sa posibleng epekto nito sa hinaharap ng monarkiya. Isa sa mga madalas banggitin ng mga royal commentator ay ang konsepto ng isang slimmed-down monarchy. Ayon sa mga ulat, matagal nang sinusuportahan ni Prinsipe William ang ideya ng isang mas maliit ngunit mas epesyenteng institusyon. Sa modelong ito, ang mga miyembrong aktibong nagsisilbi lamang sa korona ang magkakaroon ng pangunahing papel, habang ang mga hindi na gumaganap ng opisyal na tungkulin ay maaaring magkaroon ng mas limitadong katayuan. Ipinapalagay ng ilang eksperto na ang ganitong direksyon ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa hinaharap ng monarkiya. Layunin umano nitong gawing mas malinaw sa publiko kung sino ang tunay na kumakatawan sa korona at kung paano ginagamit ang mga pampublikong pondo. Sa ganitong pananaw, ang prestihiyo ay hindi lamang nakabatay sa kapanganakan, kundi sa aktibong paglilingkod. Lalong lumakas ang mga haka-haka matapos ang mga naging hakbang laban kay Prince Andrew sa mga nakaraang taon. Dahil sa mga kontrobersiyang kanyang kinaharap, nawala ang ilan sa kanyang mga royal patronage at military affiliations. Bagamat nananatili ang ilang aspeto ng kanyang maharlikang katayuan, nakita ito ng ilan bilang patunay na maaaring kumilos ang monarkiya upang maprotektahan ang reputasyon ng institusyon kapag kinakailangan. May ilang komentarista na nagsasabing ang pangyayaring iyon ay maaaring magsilbing halimbawa kung paano haharapin ang iba pang sensitibong issue sa hinaharap. Para sa ilang tagamasid, ang pangunahing layunin ay hindi ang pagpaparusa sa isang individual, kundi ang pagpapanatili ng kredibilidad ng monarkiya sa harap ng publiko. Kasabay nito, lumabas ang iba't ibang ulat na nagsasabing labis umanong nababahala si Meghan Markle sa posibilidad na mawala ang kanyang titulong Duchess of Sussex. Ayon sa ilang entertainment at celebrity publication, naniniwala umano siya na ang titulong iyon ay naging bahagi na ng kanyang pampublikong
pagkakakilanlan at pandaigdigang imahe. Gayunman, walang opisyal na pahayag mula kina Meghan o Prince Harry na nagpapatunay sa mga nasabing ulat. Nananatili lamang ang mga ito bilang mga ulat mula sa media at hindi pa nabeberipika ng mismong mga sangkot. Para sa maraming taga-subaybay ng maharlikang pamilya, madaling maunawaan kung bakit naging malaking usapin ang mga titulo. Hindi lamang ito simbolo ng tradisyon, kundi bahagi rin ng pandaigdigang pagkilala sa isang personalidad. Sa kaso ni na Harry at Meghan, ang kanilang titulong Duke at Duchess of Sussex ay madalas na ginagamit sa mga pampublikong aktibidad, panayam, at iba pang propesyonal na proyekto. Samantala, may mga ulat din na nagsasabing pinag-aaralan umano ni Prinsipe William ang naging hakbang ng maharlikang pamilya ng Denmark bilang posibleng inspirasyon sa hinaharap. Noong 2022, nagpasya si Reyna Margrethe II ng Denmark na alisin ang titulong prinsipe at prinsesa sa 4 niyang apo bilang bahagi ng modernisasyon ng monarkiya. Bagamaat nagdulot ito ng sama ng loob sa ilang miyembro ng pamilya, nanatili ang desisyon at kalaunan ay naging bahagi ng bagong estruktura ng Danish royal family. Dahil dito, lumitaw ang mga haka-hakang maaaring magkaroon din ng katulad na reforma sa United Kingdom. Gayunpaman, magkaiba ang sistemang konstitusyonal ng Denmark at Britanya, kaya hindi maaaring ipagpalagay na automatikong mangyayari ang parehong proseso. May ilang royal experts na nagsasabing kung magkakaroon man ng pagbabago, malamang na hindi ito ipapakita bilang pag-atake laban kina Harry at Meghan. Sa halip, maaari umano itong iharap bilang isang malawakang reforma na sasaklaw sa lahat ng hindi na aktibong gumaganap ng opisyal na tungkulin sa monarkiya. Sa ganitong senaryo, hindi lamang ang Duke at Duchess of Sussex ang maaaring maapektuhan, kundi pati ang iba pang royal na hindi kabilang sa pangunahing grupo ng mga nagtatrabaho para sa korona. Ang ganitong paraan ay maaaring makatulong upang maiwasan ang impresyong personal ang motibo ng anumang pagbabago. Sa larangan naman ng pampublikong imahe, naging mahirap din umano ang mga nagdaang taon para kina Harry at Meghan. Ilang proyekto nilang pang-media ang nakatanggap ng magkakahalong reaksyon mula sa mga kritiko at manonood. Kabilang dito ang lifestyle content ni Meghan na ayon sa ilang entertainment publications ay hindi umabot sa inaasahang antas ng tagumpay. May mga ulat ding nagsasabing bumaba ang interes ng ilang entertainment companies sa kanilang mga proyekto matapos ang hindi gaanong malakas na performance ng ilan sa kanilang mga programa. Gayunpaman, nananatili pa ring aktibo ang mag-asawa sa iba't ibang charitable initiatives, public speaking engagements, at iba pang personal na proyekto. Sa kabila ng lahat ng mga ulat, nananatiling mahalagang tandaan na maraming aspeto ng mga kuwentong ito ang nakabatay sa mga anonymous source at haka-haka ng media. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na anunsyo ang Buckingham Palace hinggil sa anumang planong alisin ang mga titulo ng Duke at Duchess of Sussex sakaling maging hari si Prinsipe William. Isa sa pinakamalaking usapin ay ang iniulat na pagtatapos ng ugnayan ng Netflix sa lifestyle brand na As Ever. Ayon sa mga ulat, ang streaming company ay naging equity partner ng naturang negosyo na nagbebenta umano ng mga produktong gaya ng jams, kandila, tsaa, alak at iba't ibang gamit sa bahay. Nang ipahayag ang paghihiwalay ng dalawang panig, sinabi ng kampo ng brand na isa itong magkasanib na desisyon at handa na umano ang negosyo na tumayo sa sarili nitong mga paa.
Subalit hindi naging ganoon kasimple ang naging reaksyon ng publiko. Lumabas ang mga ulat na nagsasabing marami sa mga produkto ang hindi na ibenta. May mga balitang nagsasabing ipinamigay na lamang umano ang ilang produkto sa mga empleyado ng Netflix. Kasabay nito, isang technical na problema sa website ang iniulat na naglantad ng malaking inventaryo ng mga produktong hindi pa rin nabibili at nananatili sa mga bodega. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon hinggil sa kabuoang lawak ng sitwasyon, naging sapat ang mga balitang ito upang magbigay ng negatibong impresyon tungkol sa kakayahan ng brand na makakuha ng matatag na merkado. Dagdag pa rito, naglabas ng iba't ibang alegasyon ang royal biographer na si Tom Bower. Kabilang dito ang sinasabing pag-obliga sa ilang empleyado na lumagda sa mga non-disclosure agreement bago ang unang paglulunsad ng jam products. Inangkin din niya na ang mga produkto ay hindi umano ginawa malapit sa tahanan ni na Harry at Meghan sa Montecito, taliwas sa impresyong ibinibigay ng marketing campaign. Mahalagang bigyang diin na ang mga alegasyong ito ay nananatiling mga pahayag mula sa may akda at hindi pa napapatunayan sa hukuman o kinukumpirma ng kampo ni na Harry at Meghan. Kasabay ng mga usaping ito ay ang sunod-sunod na pag-alis ng mahahalagang tauhan sa kanilang organisasyon. Noong huling bahagi ng 2025, kinumpirma ni Meredith Maines, ang Chief Communications Officer, ang kanyang pagbibitiw matapos lamang ang 10 buwan sa posisyon. Hindi nagtagal ay sumunod din si James Holt, ang Executive Director ng Archewell, at isa sa pinakamatagal ng katuwang ng mag-asawa. Ang mga pagbibitiw ay nagbigay daan sa mas maraming haka-haka tungkol sa kalagayan ng kanilang organisasyon. Iniulat na si Maines ay ang ika-11 public relations executive na umalis sa loob lamang ng 5 taon. Bago pa man siya umalis, 3 pang communication staff ang nagbitiw sa parehong taon, habang ang kanilang global press secretary ay nauna ng lumisan noong nakaraang taon. Para sa ilang eksperto sa public relations, hindi pangkaraniwan ang ganitong dami ng pag-alis ng matataas na opisyal. Ayon kay Doug Eldridge, isang PR expert na sinipi ng Fox News Digital, ang pagkawala ng 5 senior communications advisors sa loob ng 1 taon ay hindi normal sa anumang organisasyon. Samantala, sinabi naman ng royal commentator na si Hilary Fordwich na maaaring nagpapakita ito ng mahirap na kapaligiran sa trabaho. Gayunpaman, ang ganitong mga pahayag ay nananatiling mga opinyon ng mga komentarista at hindi opisyal na konklusyon. Noon pa man ay may mga ulat na nagsasabing ilang dating empleyado ng palasyo ang pabirong tumatawag sa kanilang sarili bilang Sussex Survivors Club. Gayunpaman, wala ring opisyal na dokumentong nagpapatunay na ito ay isang organisadong grupo o opisyal na tawag. Samantala, hindi rin nakatulong sa kanilang imahe ang naunang pagtatapos ng kanilang kasunduan sa Spotify noong 2023. Ang kontrobersiyang iyon ay sinabayan pa ng mga matitinding komentong ibinigay ng ilang executive ng kumpanya sa publiko. Sa larangan naman ng entertainment, lumabas din ang mga ulat na wala umanong konkretong proyekto si Meghan sa Hollywood sa kabila ng mga usap-usapang maaaring bumalik siya sa pag-arte. Bagamat nagpahayag ng suporta ang ilan niyang dating kasama sa seryeng Suits, walang opisyal na anunsyo mula sa malalaking studio tungkol sa mga bagong proyekto. Sa kalagitnaan ng 2026, may mga komentaristang nagsimulang ilarawan ang kanilang media empire.
bilang koleksyon ng mga hindi natuloy na proyekto at natapos na kontrata. Bagamat maaaring ituring itong labis na paglalarawan, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang naging pagbabago ng pananaw ng publiko kumpara sa mataas na inaasahan noong una silang umalis sa royal family. Dahil dito, muling naging sentro ng usapan ang kahalagahan ng kanilang royal titles. Maraming analyst ang naniniwalang ang pagiging Duke at Duchess of Sussex ay nananatiling mahalagang bahagi ng kanilang pampublikong identidad. Para sa mga kritiko, ang mga titulong ito ay may malaking impluensya sa halaga ng kanilang brand at sa interes ng publiko sa kanilang mga proyekto. Kasabay nito, lumabas ang mga ulat na naghahanda umano si Meghan ng legal na hakbang sakaling magkaroon ng pagtatangkang alisin ang kanyang titulo kapag naging hari si Prince William sa hinaharap. Ayon sa Radar Online, nakikipagkonsulta umano siya sa mga abogado upang paghandaan ang anumang posibleng hakbang. Gayunpaman, walang opisyal na pahayag mula sa Duchess o sa Kensington Palace na nagpapatunay sa naturang ulat. Ipinaliwanag naman ng mga constitutional experts na hindi ganoon kadali ang pagtanggal sa isang dukedom. Habang maaaring baguhin ng monarka ang paggamit ng ilang royal styles sa ilalim ng ilang pagkakataon, ang mismong dukedom ay bahagi ng peerage at karaniwang nangangailangan ng batas ng parlamento upang alisin. Ang madalas na binabanggit na halimbawa ay ang Titles Deprivation Act ng 1917 kung saan tinanggalan ng mga titulo ang ilang kamag-anak ni Queen Victoria na kumampi sa Alemanya noong unang digmaang pandaigdig. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabing magiging napakakomplikado ng anumang pagtatangkang alisin ang titulong Duke at Duchess of Sussex. Noong Abril 2026, muling naging laman ng balita si Meghan dahil sa 4 na araw na pagbisita sa Australia. Kabilang sa kanyang mga aktibidad ang isang luxury wellness retreat kung saan iniulat na may mga dumalo na nagbayad ng malaking halaga upang magkaroon ng pagkakataong makapagpa-picture kasama siya. Sa ilang pampublikong programa, madalas na ginagamit ang kanyang opisyal na titulong Duchess of Sussex sa pagpapakilala. Sa isang pagtitipon, naging usap-usapan pa ang paggamit ng isang host sa katawagang Princess Meghan na mabilis na kumalat sa social media. Itinuro ng mga kritiko na hindi ito ang kanyang opisyal na titulo, habang sinabi naman ng iba na ang paggamit ng royal branding ay patuloy na nagbibigay ng malaking komersyal na halaga sa kanyang mga pampublikong paglabas. Samantala, nagdulot din ng kalituhan ang mga ulat na gumamit umano si Prince Harry ng apelyidong Wales sa isang sporting event sa halip na Sussex. Bagamat walang opisyal na paliwanag tungkol sa dahilan nito, naging paksa ito ng iba't ibang interpretasyon sa media at social media. Isa sa mga naging sentro ng diskusyon ay ang tila magkaibang mensahe ni Harry at Meghan hinggil sa kahalagahan ng kanilang royal identity. Naalala ng marami ang panayam ni Meghan kay Mindy Kaling sa kanyang programa sa Netflix, kung saan sinabi niyang napakahalaga sa kanya ng apelyidong Sussex dahil ito umano ang nag-uugnay sa kanilang buong pamilya. Ayon sa kanya, ang pagbabahagi ng parehong pangalan sa kanyang mga anak ay may malalim na kahulugan at bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang pamilya. Ngunit para sa ilang tagamasid ng monarkiya, tila hindi ito ganap na tumutugma sa ilang naging pahayag at hakbang ni Prince Harry sa mga nakaraang taon. Dahil dito, lumitaw ang mga tanong kung tunay bang magkapareho ang pananaw ng mag-asawa tungkol sa kanilang relasyon sa royal family
o kung may pagkakaiba, nasa kanilang mga prioridad. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang sinuman sa labas ng kanilang pamilya ang may kumpletong kaalaman sa kanilang pribadong mga usapan o desisyon. Karamihan sa mga lumalabas na ulat ay nakabatay sa mga anonymous sources, komentaryo o interpretasyon ng mga royal correspondent. Habang nagpapatuloy ang mga haka-haka, isa pang usapin ang naging laman ng maraming balita. Ang posibilidad na baguhin ang sistema ng mga royal title sa hinaharap. Ayon sa ilang constitutional experts, may kapangyarihan ang hari na maglabas ng tinatawag na letters patent, isang opisyal na dokumentong ginagamit upang baguhin ang ilang tuntunin tungkol sa paggamit ng mga titulo sa loob ng royal family. Sa nakaraan, ilang beses na itong ginawa ng iba't ibang monarko upang umangkop sa nagbabagong panahon. Dahil dito, may mga nagsasabing kung magiging hari si Prince William balang araw, maaari niyang repasuhin ang kasalukuyang sistema ng mga titulo. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula kay Prince William o sa Buckingham Palace na nagpapatunay na mayroon ng nakahandang hakbang laban sa Duke at Duchess of Sussex. Ang lahat ng ito ay nananatiling haka-haka at bahagi ng pampublikong debate. May mga royal commentator na naniniwalang maaaring ituon ni William ang kanyang pamumuno sa pagpapaliit ng aktibong miyembro ng monarkiya. Sa pananaw nila, maaaring limitahan ang paggamit ng ilang royal styles sa mga miyembrong aktibong nagsasagawa ng opisyal na tungkulin para sa korona. Kung sakaling mangyari ito, hindi lamang ang Sussexes ang maaaring maapektuhan, kundi maging ang iba pang bahagi ng pamilya, depende sa magiging patakaran. Gayunman, hindi pare-pareho ang pananaw ng mga eksperto. May ilan ding nagsasabing magiging masalimuot ang anumang hakbang na may kaugnayan sa mga titulo, lalo na kung ang usapin ay may legal at pampulitikang implikasyon. Ang ilang titulo ay maaaring mangailangan ng partisipasyon ng parlamento kung nanaising baguhin o alisin ang mga ito. Dahil dito, hindi ito isang simpleng proseso na maaaring isagawa anumang oras. Kung pagbabatayan ang naging direksyon ng buhay nina Harry at Meghan, matapos ang kanilang pag-alis sa royal duties, malinaw na nagtayo sila ng bagong karera sa Estados Unidos. Nakipagkasundo sila sa malalaking kumpanya para sa mga proyekto sa media, gumawa ng mga dokumentaryo, podcast, at iba't ibang negosyo. Lumawak din ang kanilang presensya sa larangan ng entertainment at lifestyle. Dahil dito, may mga nagsasabing malaking bahagi ng kanilang pandaigdigang pagkilala ay nananatiling konektado sa kanilang royal background. Ang paggamit ng titulong Duke at Duchess of Sussex ay patuloy na nakikita sa maraming opisyal na anunsyo, pampublikong okasyon, at media coverage. Para sa ilang tagamasid, ang titulong ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang personal na brand. Sa kabilang banda, may mga naniniwala namang kahit mawala ang mga titulo, mananatili pa rin ang kasikatan nina Harry at Meghan dahil sa lawak ng kanilang impluwensya at sa interes ng publiko sa kanilang kwento. Sa modernong panahon ng social media at streaming platforms, maraming personalidad ang nakabubuo ng matagumpay na karera kahit wala silang opisyal na koneksyon sa isang institusyon. Isa ring mahalagang salik sa usaping ito ang kasalukuyang sitwasyon ni Haring Charles III. Patuloy siyang nakatuon sa kanyang mga responsibilidad bilang monarko habang sumasailalim sa paggamot para sa kanyang karamdaman. Dahil dito,
Maraming analyst ang naniniwalang hindi prioridad ng kasalukuyang hari ang pagbubukas ng panibagong kontrobersya hinggil sa mga titulo ng kanyang bunsong anak at manugang. Sa halip, mas nakatuon umano ang palasyo sa pagpapanatili ng katatagan ng institusyon. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa hinaharap, malamang na ito ay ilalahad bilang bahagi ng mas malawak na reforma sa monarkiya kaysa isang hakbang na nakatuon lamang kina Harry at Meghan. Ito ang pananaw ng ilang constitutional observers na naniniwalang mas magiging katanggap-tanggap sa publiko ang isang pangkalahatang modernisasyon kaysa isang hakbang na tila personal ang motibo. Gayunpaman, wala pang katiyakan kung kailan o kung mangyayari nga ang ganitong reforma. Ang mga ulat na nagsasabing mayroon ng nakahandang plano ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng Buckingham Palace. Dahil dito, nararapat lamang na tingnan ang mga ito bilang mga ulat at opinyon, hindi bilang mga tiyak na desisyon. Ang patuloy na interes ng publiko sa usaping ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang impluwensya ng British royal family sa pandaigdigang media. Bawat kilos, pahayag, o pagbabago sa kanilang relasyon ay agad na sinusubaybayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Kasabay nito, lumalawak din ang diskusyon tungkol sa papel ng monarkiya sa makabagong lipunan at kung paano nito dapat balansehin ang tradisyon at pagbabago. Sa huli, ang kinabukasan ng titulo ni na Meghan Markle at Prince Harry ay nananatiling bukas na tanong. Maraming posibilidad ang binabanggit ng mga eksperto, ngunit wala pang opisyal na desisyong inilalabas ang maharlikang pamilya. Hanggat walang formal na anunsyo mula sa mga kinauukulan, ang mga usaping ito ay mananatiling bahagi ng mga pagsusuri, komentaryo, at pampublikong debate. Ano man ang mangyari sa mga susunod na taon, malinaw na ang kwento ni na Harry at Meghan ay patuloy na magiging isa sa mga pinakabinabantayang kabanata sa kasaysayan ng modernong monarkiya ng Britanya. Ang anumang pagbabago sa kanilang katayuan ay hindi lamang makaapekto sa kanilang personal na buhay, kundi maaari ring maging mahalagang bahagi ng mas malawak na paghubog sa hinaharap ng institusyong kanilang minsang kinabilangan.